Yung young guns mga kababayan sa Congress, nagpa-press con kasi I think malapit nang maubos yung pasensya nila. Imagine mga kababayan, pinaghintay sila ng 17 hours ni Inday para mag-appear and defend the budget ng Office of the Vice President. Walang Inday na dumating. Si Inday nasa resort, nasa Bulakbol. Nga, talagang bratinila po. Hindi na makatiis si Ako Bicol Party List Jill Bungalon, taga rito sa amin, taga Albay, 1st District of Albay. Kung wala na talaga niya siyang interest na magtrabaho pa as Vice President, pwede na siguro niya siyang mag-resign. Ayan po, ang sabi ni Congressman Jill Bungalon, out of exasperation. Hindi lang ordinary frustration po, exasperation. Ang ibig sabihin, mga kababayan, intense frustration. Wala nang pakisiinday. So ano pa? But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung full story ng press con, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video at huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. For that, click subscribe muna dito po sa ating YouTube channel. Like and share na rin po ninyo ng ating video para malabanan po natin yung fake news at mga propaganda ng mga nautog. At itong ating programa mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Firmax, Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow 60 mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Ningxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Aileen Rosales sa kanyang Aileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Aileen Rosales. Cellphone number niya po, 773-798-7816. Balikan natin mga kababayan, itong press con. Kanina lang to, mga kababayan. Naghintay po yung miyembro ng House of Representatives for the Vice President to appear before the plenary and help the sponsor to answer the questions. So, there are photos and even videos circulating that on the Monday morning, nandun po siya sa isang beach in Camarines Norte. Sa amin po yun, sa Bicol region. So maganda kasi na-promote pa po yung Calaguas Beach. In other words, ibig sabihin po nito, wala ho talagang intensyon na dumalo dito po sa pagdinig sa plenaryo upang i-sponsor at i-defend ang budget po ng OPP. Sapagkat kung meron po siyang intensyon, dapat Sunday man lang nandito na po siya sa Manila. O kaya naman, nakipag-communicate po siya sa office ni Congressman Adjong para ng briefing. At prepare man, mapaghandaan po ng budget sponsor ang mga katanungan ni tatanong po sa OPP. Correct. So, pangalawa, consistent naman po yung Vice President natin. In fairness to her, consistent in the sense na hindi po siya dumalo nung Committee on Appropriations Budget hearing, pati po dito sa plenary, hindi rin po dumalo. So kung ganyan po, it shows that she's not interested with her duties and functions as the Vice President of the Philippines.
So kung ganyan po yung lumalabas, probably we can ask her to step down as the Vice President. Mag-resign na lang. Makikita natin hindi naman po siya dumadalo sa mga pandinig dito po sa Kongreso. So ano po ibig sabihin nito? Hindi na po siya interesado at mas pinili niya pa po bumunta sa isang beach resort kaysa dumalo po dito sa pagdinig sa kanya pong budget. So I guess it's the Filipino people. It's up to them to judge the Vice President. Yun na lang po siguro ang mga reaction ko po dyan. You're asking. Kung hindi na po siya interesado sa kanya pong duties and functions as the Vice President, we can ask the Vice President to step down. Naubos na yung pasensya po ng mga congressmen natin sa pagiging maldita ni Inday. Sabi ko sa inyo, mas pinili pa yung maglakwat sa po, maligo sa beach, kaysa sa kanyang constitutional mandate to defend her budget po. Nasabi nga ng mga congressmen, dapat sana niya inisip ni Inday na may mga tao na umaasa sa kanya. Paano niya kung hindi ma-approve yung budget niya? Anong gagamitin na pansweldo sa mga empleyado ng Office of the Vice President? Sabi pa nga ng isang congressman po, buti na lang nag-resign niya si Inday as DepEd Secretary. Kasi kung hindi, milyon na mga teachers po ang magugutom, hindi si sweldo. Buti yung Office of the Vice President, mga kababayan, konti lang yung empleyado, but just the same, kawawa yung mga empleyado ni Inday sa pagiging irresponsible leader. Walang paki. Balikan natin, mga kababayan, yung press con. Well, 3 a.m. na, I guess, almost 3 na po natapos yung budget hearing kanina. 3 o'clock natapos kahapon. Kanina? Move or next action is ng 3 o'clock in the morning. Imagine sa amendments na po ba, if ever na hindi pa rin po umattend ang or any representative ng OVP, tomorrow na ba yung adjustments, for example, sa budget ng OVP? Thank you. Right. Thank you for the question. So, yung parliamentary status po ng budget ng Office of the Vice President is that it has not yet taken up in the plenary, Kasi kahapon, 17 oras naghintay ang miyembro ng House of Representatives. 17 oras, 17 hours. For the Office of the Vice President to appear. Matindi po. Before the plenary. Although pinadala po silang mga abogado, but they are not properly equipped with the authorization, So in other words, they're not authorized to represent on behalf of the Vice President. So ngayon po, naka-schedule ang pagtalakay sa budget ng Office of the Vice President. So we will wait until the Vice President shows up and then or any of the representative of the Office of the Vice President. So ngayon at bukas, may time pa naman. Tingnan natin kung mag-attend si Inday. Kung wala nga po umattend from the OVP, ano pong mangyayari? Ano na pong gagawin ng majority? Well, we still have one day, which is by tomorrow. So, ang House of Representatives naman is very lenient, We're giving so much leniency to the Office of the Vice President and give chance, para po sila ay dumalo dito po sa pagtalakay sa plenaryo ng kanila pong budget. So we have until Wednesday, which is tomorrow. They're given sufficient time within which to appear before the plenary. And the sponsor, the good congressman from Lanao del Sur, the Honorable Zia Alonto Adjong, is still waiting for the Office of the Vice President. So mahirap naman po kasi sa parte niya bilang budget sponsor. May mga katanungan po talaga na dapat yung sagot is manggagaling po directly sa head of the agency. So with that, hihintayin ho natin ngayong araw ng Martes. At kung hindi po mag-appear, we still have tomorrow, which is Wednesday, for them to appear and defend the budget through their sponsor, yung budget po ng Office of the Vice President. And if tomorrow po, hindi pa rin po umattend ang OVP or anyone from them? If I would just may add dun sa sinabi ni Congressman Jill, alam nyo kahapon talagang
nakakaawa po yung mga miyembro ng Kongreso. Although talagang trabaho naman talaga namin yun, yung pagsisiyasat at paghihimay ng budget ng bawat ahensya. Nag-umpisa po kami ng alas 10 at natapos po kami ng alas 3 ng umaga. At kahapon po, nakaschedule po yung Office of the Vice President at 10 a.m. Unfortunately, the Vice President was not available. She was not present. And also, neither was a letter explaining her absence was presented to the committee. Furthermore, there was no letter authorizing any representative to represent the Office of the Vice President in yesterday's proceedings. So, inantay po namin yung kabuuan ng Lunes at umabot na po ng Martes, kakaantay kaso lang wala pa rin po. So, ngayon, tulad ng sinabi ni Congressman Jill, aantayin pa rin po namin kung ano po ang magiging aksyon ng Office of the Vice President hanggang bukas. So we will provide every opportunity for the Office of the Vice President to come and be present during the plenary debates. I think it is only but necessary for every head of office to make themselves available in such a crucial period, because we are tackling the budget by which the office will be operating on the following year. So we have to give dignity and respect to the office that they represent. At ang isang pinakamagandang pagpapakita nito ay syempre yung pagpunta dito sa Kongreso. Kasi bahagi naman po talaga to ng legislative process, bahagi po talaga to ng ating demokrasya, bahagi po talaga to ng tinatawag po natin transparency and accountability na pinatutupad po natin sa ating pamahalaan. Maybe hear the comments from other distinguished guests. So add lang yung kay Kong JJ, they very much put it well, yung kay Jay, sa Kong Jay saka kay Kong Jill. Pero sana wag naman po silang paasa kasi sunod-sunod na po yung events, nakikita nyo naman po, Chronicle. Ngayon hanggang Wednesday po, we're extending the full courtesy at saka yung of course yung pagrespeto po sa Office of the Vice President ay binibigay po ng House of Representatives. Pero mahirap po ang paasa, saka wag naman silang paasa. Si Inday, walang respeto sa Congress. Sinasabi niya wag paasa, yung uso din that process, yung ghosting na tinatawag. Oo nga, no? Walang respeto si Inday, mga kababayan sa Congress. Extended. Yung Congress may respeto sa kanya. I guess in addition to that po, no, and it's rightly put by DS Suarez, on the part of the minority naman, usually when there are any irregularities or when any answer is insufficient, we would usually defer. But for once, yung minority po all in agreement na wag naman yung ultimatum na defer, we are extending maximum leniency in the hopes that we would come to a, productive resolution to this chapter of the budget hearings. Yet, after 17 hours of deliberation, not one authorized representative was there. But yun nga po, pinag-usapan, kahit yung minority, hindi po ipapa-defer. We are willing to take it up the next day, and already by Congressman Hinahabaan pa yung pasensya ng ating mga congressmen. We're also willing to take it up again just to uphold our constitutional duty to pass this budget. We're doing all that we can. We're exerting all our efforts. Kahit nakawawa na po si Kong Zia, nakita po namin after 17 hours, hinintay niya po talaga. And if, I don't know if nakita sa live stream, pero natutulog na po siya sa corner, waiting. And unfortunately, I feel like he will wait again today and to wait again tomorrow. Tapos so, Inday, nasa po siguro namin pagpasarap. Huwag naman pabitin po, no? Relax lang. This process according to the Constitution. Lahat naman po ng lahat naman po ng mga departamento kailangan dumaan sa prosesong ganito. Wala pong exempted dito. At binibigyan naman po ng respeto at paggalang ang opisina ng Vice President. Yun lang, sana umattend, at respetuhin ang proseso. At sana wag pa-baby, At talagang kailangan kasi nating malaman kung saan niya dinadala, ginagamit yung budget ng OVP. So
sana respetuhin niya yung proseso, no? At magpadala ng representative or umattend siya sa budget hearing na lahat naman ng mga departamento ay ginagawa. Thank you, Marian. Let's move to the next question from Bibian Gulia of ABS-CBN2. Good morning po. Clarification lang, as of now, until this time po, wala pa ring letter of explanation na ibinibigay sa Kamara ang Office of the Vice President regarding the absence, and wala pong dumating today na representative from the Office of the Vice President. And just to reiterate the question po kanina, what will happen if on Wednesday, wala pa rin pong ipadalang letter or of explanation or representative ang OVP? Yeah. Well, from my knowledge, as of today, wala pa rin pong pinadadalang explanation, wala pa rin pong pinadadalang sulat o anumang document para ipaliwanag kung bakit wala po sila kahapon. We will wait for the entire day of Tuesday because we really want to progress already. So ngayong araw na to, Tuesday, plenary debates ng iba't ibang mga ahensya. Medyo sumisikip na nga po dahil yung ibang mga departments nakaschedule for today, yung ibang na mga departments na hindi po na-defer nung nakarang linggo, nakaschedule for today, at yung iba naman para bukas. So I do hope that we're able to close this chapter and we can move forward already because we're scheduled to go on break on the 25th, so sa Wednesday. So kailangan po talaga matapos kagad namin within the given time period. Now, doon po sa tanong po ninyo kung wala pa rin po, siguro mas maganda pong antayin po natin kung ano po ang magiging aksyon ng plenaryo dito at kung ano po ang magiging rekomendasyon ng Committee on Appropriations because they're the ones presenting the budget right now on plenary. So, decision for us to make a decision mga for kababayan, the 350 yung or iba 60 gusto impeachment, pero walang usapan sa Congress pong impeachment. Can you at least walk us through the scenarios po, possible scenarios? For example, posible po bang ipasa yung budget? I mean, could it delay the target to pass the national budget on third reading on Wednesday? Or posible po bang yung panukalang 733 million, yun na yun? Or posible bang bumaba pa po yung panukalang budget para sa Office of the Vice President? As of now, siguro it wouldn't be prudent to answer the question because let's give them a little bit more time. Meron pa naman buong araw ng Martes at nandun pa naman po yung buong araw ng Miyerkules para humarap, dumating, ipaliwanag at wala naman po tayong dapat sarahang na pinto sa pagkakataon para sa Office of Vice President na dumalo ng maayos sa plenary discussions ng kanilang budget. Kung sa isang anak mga kababayan, si Inday, isang problem child. Group assigned for the officials of the office president, until now po wala pong ni isang opisyal na dumalo galing po sa Office of the Vice President. And as I mentioned earlier, we have the whole Tuesday to wait for them to appear and express that they are willing to attend this plenary debates on the sponsorship of the budget of the Office of the Vice President. Huli na lang from me, sir, kasi yesterday may Congressman during his manifestation na clear betrayal of public trust itong ginagawa daw po ng Vice Presidente na hindi umiiwas sa pagpapaliwanag ng how her office utilized the budget. Do you agree with that? And there are calls sa mga rally yesterday to impeach the Vice President. Your thoughts lang po. Well, Si hindi Jay naman kasi Conggon. napag-uusapan dito sa House yung pag-i-impeach sa Vice President. Katulad nga na sinasabi ni Kong JJ kanina, we respect the Office of the Vice President and we are giving much leeway sa ating VP para i-defend, pumunta rito sa House para i-defend yung kanyang budget. So, sa majority, wala kaming napag-uusapan tungkol sa impeachment. Hindi natin iniisip yan. At
importante sa amin ngayon is maipasa on time yung budget, including the budget of the Office of the Vice President, no? At maipakita sa tao na ang Kongreso nagtatrabaho, patuloy nagtatrabaho para may ahon, no, ang kanilang buhay, no, para makatulong tayo sa buhay ng ating mamamayan. At syempre, yan din yung gusto, no, ng ating leader sa Kongreso, Speaker Martin Romualdez, na maipasa agad ang budget dahil ang budget na ito budget na malaki ang maitutulong upang maiangat ang buhay ng ating mga kababayan. Nagpapakahirap yung Congress, si Inday siguro in addition to that sarap. po, no? Yung konsepto po natin sa pagboboto po nanggagaling yung concept of public trust. Kapag tayo po ay nagboboto, we as the public repose our trust and confidence that the elected official will uphold his or her constitutionally mandated duties. So when an official who is supposed to appear before the House and defend his or her budget fails to do so, to an extent, betrayal po of public trust yun. That is true. It is the betrayal of that duty, constitutional duty, for his or her part in the budget process. But yung to the point naman po, ma'am, na sinasabi na impeachment, I think that's, yun nga po, as sabi ni Kong Jay, wala naman po yun on the table in the House, di man pinag-uusapan, and you have to consider the degree of the public trust that has been betrayed. But just to be purely technically po, it is in a way betrayal of public trust. But whether it would amount to impeachment, masyadong malayo naman po yun. Ayun lang po masabi nila. For my part, I totally understand where Congressman Manuel is coming from. The frustration that he has felt in the past few weeks with regards to the issues confronting the Office of the Vice President with regards to their funds, fund management, and how it was utilized, and much more yesterday na nakaschedule po yung Office of the Vice President for plenary discussion. At yung hindi po pagsipot dito ay talaga namang I mean, pagpapakita po, personally, I'm disappointed. I mean, I would have expected more. I mean, this is such an important part in the budgetary process. And if you can see, and if you have seen in the past few days, weeks, secretaries are here waiting for more than 10 hours just so that their department can be presented in plenary. And no one is excused from this process. So I do understand the frustrations of Congressman Manuel, and I do respect where he's coming from. And with regards to that, I'm still hopeful na sana itong mga darating na araw naman, di ba? Dumating, magpaliwanag para matapos na po natin ito. Thank you. Next up, we have a question from Billy Vegas of Abante Politico. Magandang umaga po. Hingi lang po ng reaction kasi it appears po based dun sa mga lumabas sa social media na galing sa beach si VP. So nakapunta siya sa beach pero hindi siya nakarating sa budget deliberation. So ano pong thoughts niyo doon? Ito po, yung minimin ng isang taga-media na nasa Bulakbol. Pero nag-deny na si Inday. Sabi dyan, OBP denies BP Sara on beach trip after missing House debates. Paninirang puri daw siya, mga kababayan, yung lumabas na mga pictures ni Inday. The public is cautioned about the attempts of some media outlets to once again besmirch the reputation of the Vice President by publishing stories that she is on the beach while the House of Representatives is conducting the plenary deliberations on the budget. Sabi po ng OBP, it explained that Duterte was making stops in parts of Camarines Norte, Albay, to talk to people about the country. Mas importante pa yung pagkikipag-usap niya sa mga tao. Ano, kampanya na? At yung pagbisita pa niya kay Leni na nilait-lait niya na fake BP, pero pinuntahan niya during the Piña Francia. Mas importante pa yon na Piña Francia fiesta, kainan,
kaysa yung budget niya na isang constitutional mandate para sa kanya. Sablay na naman po. The Vice President was on the road today talking to the people about the current events in our country. She made stops in Vinsons, in Daet, Camarines Norte, in Legazpi City, Albay. It said, parehas po, mga kababayan. Ang ibig sabihin, hindi siya interesado na mag-appear sa Congress. Bakit siya nandito? Kung responsible official siya, dapat sana may schedule siya kahapon. Sunday pa lang, lumipad na siya pa Maynila to attend the House hearing po, budget hearing the following day, kahapon, Monday. Tama po? Malabo itong palusot po ni Inday. Sabi po ng OBP, it is quite easy to confirm her activities through social media posts of the residents in these areas. The OBP condemns fake news in media releases for clickbaits and profit. Malinaw po, mga kababayan, na pumunta siya sa beach, Kalagwas. Beach resort, naligo po. Wala man nagbabawal sa kanyang maligo sa beach resort o magliwaliw, mag-ikot-ikot sa buong Pilipinas dito sa amin. Wala man problema yon. Pero dapat alam niya kung ano yung mga priorities niya. Alam naman niya na hindi pa approve yung kanyang budget. Kailangan yung presence niya na i-defend. Pero wala siya. Anong tawag mo doon? Kundi pagiging very irresponsible. Tama po tayo. Hindi po justification. Yung kausap ko niya kung sinong Pulano. Kung gusto mo na makipag-usap sa publiko, do it after na magawa mo yung iyong obligasyon under the Constitution. Yung official function mo muna dapat. Tama po, mga kababayan. So balikan natin yung press con. Si Congressman Ortega. Kung totoo man yun, sir, papasana all ka na lang talaga. Kasi kami, dire-diretso po yung trabaho dito sa House. Siyempre, correct. Napaka-importante nga po nung na-highlight na exercise ng budget deliberations. Clear naman po sa statements ko from previous na press cons na hindi namin napag-uusapan yung impeachment. Pero parang ang dating tuloy sa mga nangyayari sa pag-snub po sa mga hearings, sa pag-walk-out po sa hearings, sa pag-take ng oath, sa hindi pag-defend ng budget. Parang hindi po siya interesado sa trabaho at sa pagiging active po bilang Vice President. Siguro, ewan ko, baka ako lang to, baka magpa-file siya o tatakbo siya. Baka ibang gusto niyang position. Kaya medyo ibang treatment niya sa Office of the Vice President. Well, for me, nakaka-disappoint, because we expect so much from her. At nakakalungkot dahil talagang nakita naman natin na yung mga kasamahan natin, kami dito sa Kongreso, nagtatrabaho talaga ng hanggang madaling araw para maipasa yung batas. At yun nga, ipinagpaliban yung budget niya kahapon. Tapos kung totoo man, malalaman natin na siya ay naliligo sa beach, nagbi-beach, nagpapakasarap. Samantalang yung mga tao dito sa Kongreso, nagpapakahirap para ipasa yung budget for 2025. Talagang nakaka-frustrate, talagang sana humarap na lang siya rito, tapusin natin yung budget hearing, pumunta siya dito, i-defend yung budget ng OVP, gawin yung kanyang mandated constitutional na responsibility na i-defend yung budget ng OVP. So nakakalungkot na nagkaroon tayo ng Vice President na talagang kinakalimutan yung kanyang trabaho at yung kanyang responsibilidad na gawin yung kanyang constitutionally mandate na trabaho para lamang mag-beach kung totoo man yun. For my part, this is bigger than the Vice President per se. Ang daming personnel, ang daming tao,
ang daming mga empleyado na nasa ilalim ng Office of the Vice President. So dapat iniisip din nila yung kalagayan nito. Kasi kung walang budget to, paano yung sweldo nila sa susunod na taon? Correct. Paano yung operating expense ng Office of the Vice President kung wala sila? Correct. So I mean, this is not a matter of personality, but a matter of position that she has been elected to, and that she needs to hold dear to her heart, especially the responsibilities that come with it. And some of those responsibilities may be difficult. Some of those responsibilities may be hard. But those are responsibilities that have to be done. And one of those responsibilities is coming to Congress, standing for your agency, and supporting your budget. So with regards to the photo in the beach, hindi ko pa po kasi, although I've seen the article, seems like it's a nice beach. Siguro pag may time tayong lahat at wala na tayong masyadong gawa, siguro maganda makapunta din tayo doon para makita natin. Walang problema right sana magpa-beach basta tapos na yung trabaho. Di ba gano'n naman? Frustration. Di gano'n naman dapat sa isang responsible na na opisyal o kahit isang responsible na empleyado, oras ng trabaho, nasa beach ka. Di ba? Yes. Okay. Paano kung walang mangyari doon until tomorrow? What's the rule in the House? I think we'll definitely cross the bridge once we get there. You made an excellent point. I think it was 2 years ago, and may her soul rest in peace. Secretary Toots Ople, I was defending the budget ng DMW. She wasn't available for plenary debates because she was in the Kingdom of Saudi Arabia at ina-address niya yung issue ng mga OFWs natin doon na hindi pa nababayaran. Kaso lang, nagpadala siya ng sulat at nagpaliwanag siya kung bakit hindi siya makadalo. At bagamat hindi po siya nakadalo, kumpleto naman po yung mga USEC at ASECs ng DMW na nandun. So, doon tinanggap po yun ng plenary. Now, with regards to the second part of your question, kung ngayon at bukas hindi pa rin siya dumalo, again, tulad ng sinabi ko kanina, I cannot preempt the actions of the House members. It will have to be discussed by Congress and by all of us kung ano po ang mangyayari sa budget ng Office of the Vice President. So at the bare minimum, you'll be satisfied with her sending a letter of explanation and sending an authorized representative? Well, I think I'll be satisfied with whatever. I mean, when I say whatever is legally binding for us to actually continue on with the budget proceedings. I think for her part and for any agency's part, alam na naman po nila kung anong kailangan nilang gawin para makapag-progress na po tayo sa budget process. Ang problema po kasi hindi natin masagutan diretso yan. Kasi first time lang po mangyayari ito na isang departamento walang ipinadalang representative, hindi nagpakita yung kanyang mga tauhan, so first time nangyari ito. At tama naman po si Kong JJ na talagang kailangan pag-usapan ng majority at miyembro ng Kongreso kung anong gagawin, dahil nga first time nangyari ito na walang representative, wala yung department head na kakaiba talaga po si Inday, natatanging opisyal na ganyan ang pag-uugali. Well, just to give a reaction on that matter, so unang-una, naghintay po yung miyembro ng House of Representatives for the Vice President to appear before the plenary and help the sponsor to answer the questions. So there are photos and even videos circulating that on the Monday morning, nandun po siya sa isang beach in Camarines Norte. Sa amin po yun, sa Bicol region. So maganda kasi na-promote pa po yung Calaguas Beach. In other words, ibig sabihin po nito, wala ho talagang intensyon na dumalo dito po sa pagdinig sa plenaryo
upang i-sponsor at i-defend ang budget po ng OVP. Sapagkat kung meron po siyang intensyon, dapat Sunday man lang nandito na po siya sa Manila. O kaya naman, nakipag-communicate po siya sa office ni Congressman Adjong para magkaroon po ng briefing at i-prepare man lang at mapaghandaan po ng budget sponsor ang mga katanungan ni tatanong po sa OVP. So, pangalawa, consistent naman po yung Vice President natin. In fairness to her, consistent in the sense na hindi po siya dumalo nung Committee on Appropriations Budget hearing, pati po dito sa plenary, hindi rin po dumalo. So kung ganyan po, it shows that she's not interested with her duties and functions as the Vice President of the Philippines. Correct. So kung ganyan po yung lumalabas, probably we can ask her to step down as the Vice President. Kasi nakikita natin hindi naman po siya dumadalo sa mga pandinig dito po sa Kongreso. So ano po ibig sabihin nito? Hindi na po siya interesado at mas pinili niya pa po bumunta sa isang beach resort kaysa dumalo po dito sa pagdinig sa kanya pong budget. So I guess it's the Filipino people. It's up to them to judge the Vice President. Yun na lang po siguro ang mga reaction ko po dyan. You're asking her to resign. Kung hindi na po siya interesado sa kanya pong duties and functions as the Vice President, we can ask the Vice President to step down. Inday resign! Inday resign! Yun na dapat po ang sigaw ngayon. Kung noon as DepEd Secretary, imbes na impeach po as Vice President, Inday resign na lang po ang isigaw natin. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, iGlow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa ating anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Framing and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.